Magandang umaga po mga kaibigan sa ating po namang Wednesday Roundtable at Lido. Pag-uusapan natin ang bigas. Sapagkat kahit anong gawin natin, ito po ay pang-araw-araw nating kinukonsumo. Mahalaga po ito sapagkat may mga bansa na bumabagsak dahilan sa sibuyas. Yan po ay India. Meron din po naman mga bansa na nalulugso ang gobyerno dahilan sa mais na kanilang staple. In the Philippines, ang sabi nila, ang bigas political commodity. At sa kada pagtaas ng halaga ng bigas, kibit-balikat na lamang ang mga Pilipinong mamimili sapagkat wala namang magagawa. Yun ang available. Pero meron pong mga pagsusuri na ginawa, mga pag-aaral, na nagpapatunay na parang may problema talaga. Sapagkat ang nakikita rito ay meron tayong self-sufficiency program nung panahon ni Secretary Alcala, yung kanyang panaginip na nauwi sa bangungot sapagkat hindi po naman nagkatotoo. Ito ba ay magaganap ngayon? Yung bang pagkakaroon ng rice self-sufficiency, yung ba ay sapat? Yung ba ay makabuluhan? Bakit ang presyo ng bigas sa Pilipinas ay napakataas samantalang sa pandaigdigang pamilihan ay mababa? Sino ba kumikita rito? Yan. Ayan, pag-uusapan natin. Pero ang isang malungkot na katotohanan ay sa 5 nangungunang rice exporter sa daigdig, 4 ang nasa Pilipinas tulad ng napatunayan sa pagsusuri ng isa nating panauhin, si Dr. Roehlano Briones ng PIDS. Ito mga bansang ito ay ang Thailand, ang India, ang Vietnam, at meron pang isa rito, Pakistan. Okay? Kaya nga ang biro nun sa NFA, pag bumili po ba tayo ng bigas sa India, may amoy po ba? Baka po may amoy. Yun ang sabi, pero ewan ko ha. Tapos, from 2001 to 2010, yung Pilipinas ang number 1 na nag-import ng bigas. Sinundan ng Nigeria, UAE, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Senegal, Ivory Coast, Mexico at Africa. Pero from 2011 hanggang sa nakalipas na 2015, ang number 1 importer ay ang China. So, let's start the ball rolling. Pag-usapan natin. Kasama po natin si Assistant General Manager ng National Food Authority, Mercedes Yacapin. Welcome. Si Dr. Roehlano Briones, Research Fellow 2 ng Philippine Institute for Development Studies. Ito po yung think tank ng pamahalaan. Kung pakikinggan lang ng mga nasa gobyerno, marayo na narating natin. Kasama rin natin si Myriam Layaoen. Siya po ang director ng BeRICEponsible program ng PhilRice. Narito rin po si Ginoong Antonio Tunying Flores ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at sa Bantay Bigas, si Zenaida Soriano. Yan, sisimulan natin. Ano po bang kalagayan ng bigas natin? Lumabas po sa media na kulang tayo ng bigas sa ating inventaryo. Simulan po natin, Assistant GM, Mercedes Yacapin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating taga-subaybay po. Pagdating po sa National Food Authority, ito po yung ahensya ng gobyerno na namamahala ng buffer stocks natin. Pag sinasabi po nating buffer stocks, ito po yung mag-a-address ng needs ng bansa kung sakasakaling magkaroon ng kalamidad at saka pagtataas, sobrang taas ng presyo ng bigas. So, ang National Food Authority po ay inatasan na magkaroon ng 15 days buffer stock requirement kada buwan, 15 days throughout the year. Ngayon ho, pagdating ng July 1, ay dapat ho 30 days requirement. Dahilan po,
Pag sinabi nating national daily requirement, ang ibig sabihin po, yung bigas na hinahawakan nyo ninyo for one day is enough to feed the entire country. Nasa alam naman po natin, hindi naman ginagawa yan at meron naman po tayong bigas all over the country, especially in production areas. Ngayon po, doon sa sinasabi yung may sapat bang bigas ang National Food Authority na pinanghahawakang buffer stocks, sa ngayon po, sa bagong report namin, naglalaro po na meron tayong 7 up to 8 days supply. Kasi po, namimili pa rin naman kami kahit papano, paalis na po yung harvest, pero nakakapabili kami ng kakaunti, pero meron pa kaming sufficient stocks. Doon po sa inalaw ng NFA Council na mag-angkat ng 250,000 metric tons, yan po ang pinag-uusapan ngayon para pumasok po sa bansa na makakadagdag sa ating pong buffer stocks. So yun po ang kwento natin. Bakit po hanggang 8 araw lang so far yung ating buffer stocks? Ang policy making body po ng NFA is the NFA Council. Sila po yung nagdidesisyon kung kinakailangan ng mag-angkat ng bigas. Bakit po 250,000 lang? Dahilan po dahil last year meron na pong authority na ibinigay sa bansa. Sa amin po, 500,000 metric tons. Pinasok na po natin yung 250. Ngayon po, ang gagamitin natin is yung 250,000 metric tons na binigyan po tayo ng approval. Ang sinasabi po ng NFA Council, merong sapat na stocks sa bansa, both held by the commercial sector, pati na po yung mga households. Gaya po natin, sa bahay po, meron kaming 1 sakong bigas para sa consumption ng pamilya ko. Ganun rin po sa commercial, andyan po yung stocks. Pangatlo po, yung minimum access volume, yung mga inangkat na private sector na binigyan sila ng authority, ay pumapasok rin po yon. Okay. Pero nung po kasing sinimula ng NFA na magtaya ng quantity ng bigas sa loob ng mga tahanan, parang nagulat ako. Bakit kasama na sa estimate yun? Hindi po ba dapat yun nasa bodega lang? At dahilan sa yung mga nasa tahanan, talagang for consumption na yun. Ang formula po nila, meron po kasing interagency na pinag-aaralan po yung supply at saka demand ng bansa. Pag sinabi po ng supply, ano po yung production na nangyayari sa bansa natin for a particular time. Ganun din po sa consumption or sa usage, pinag-aaralan din po kung ilan yung ginagamit ng mga tao. Ilan ba ang population natin? Ano ba yung daily consumption ng mga population? So lahat po yan naglalaro dito sa supply and demand. So yun po yung basis. Sa kabuuan po, dapat ang sinasabi, ang buong bansa dapat may 90 days supply. Okay. Bakit ho 90 days? Kasi ho ang lean months natin is July, August, September. Palapit na po yung lean months. Dito po sa lean months, halos walang masyadong production. So yun po ang pinaghahandaan natin kasi supply and demand, posibleng tumaas ang presyo ng bigas. So dapat handa ang gobyerno, handa ang commercial, tsaka tayo po, meron tayong bigas. Okay. Kayo po, sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, kumusta po ang produksyon ng bigas? Medyo sensitive ito pag produksyon ng pinag-usapan. Sa katunayan po, yung usapin nating lupaing agrikultural ay natamaan sa land use conversion dahil yung mga patakaran ng ating gobyerno at sa labas ng bansa na hindi makatuwiran nung pumasok tayo sa World Trade Organization, taon-taon, libo-libong ektarya ang nabangkarote ng mga sakahan. Kaya yung sinasabing pagkulang ng bigas, sa tingin namin, pabalik-balik na problema ito. Bakit hindi tinitingnan ano ang totoong problema? Ang pag-aangkat ng bigas ay solusyon ba sa kakulangan ng bigas? Sa tingin namin, diyan nagkamali dahil ang pangunahing problema sa mga magsasaka, hindi kontrol ang lupa. Yun ang dahilan ang kakulangan ng bigas. Nabanggit po ni Dr. Paul S. Teng, isang nagsusulong ng biotechnology, na yung land conversion talagang masama ang epekto. Nung tinanong ko siya doon sa forum ng Siarca, sabi ko, saan ba pinakatalamak ito sa Asia? Sabi niya, it cuts across Asian countries because yung pangangailangan ng lupa for commercial use ang nabibigyan ng prioridad. Sa tingin po ba ninyo, gaano kalaki ang lupaing nako-convert sa Pilipinas?
Ang ating agricultural land ay 13 million hectares at ang ating palayan ay hindi bababa sa 5 to 4 million hectares, pero sa kasalukuyan 3 million hectares na lang ang palayan. Bukod pa dyan, yung mga palayan ay walang patubig. Dahil yung irigasyon natin, halos 50% lang ang kayang supplyan ng patubig. Ito ang dahilan na bakit kulang ang ating harvest dahil walang support services ang ating gobyerno. Ngayon, meron ang panukalang batas tungkol sa pre-irrigation. Maganda yon, no? Pero ang NIA ay patuloy pa rin nangulikta ng service fee sa mga irrigators at bank account. Kaya problema pa rin. Pangako pa lang. Pangako pa lang. Pero may mga iniluluto, yung tinatawag na sa Senado, meron silang nilulutong batas, no, para ito resolbahin. Na tawag nila ay yung pinagsanib yung lahat ng mga panukalang batas. Pero hanggang ngayon, nanatili pa rin na problema. Dahil yung mga magsaka, sa Kanayanon, para lagi nagtatanong. Sabi, meron ng pundo ang NIA. No, dinagdagan yung budget na 2 billion nitong 2017. Pero bakit? Tuloy pa rin ang pangungulikta. Ngunit ang sabi ng presidente ng National Irrigation Administration na mangungulikta sila sa mga communal irrigation dahil hindi kasama sa yung budget para sa national irrigation itong mga communal. Kaya problema pa rin. Pero ang pundo na i-release na para sa buong 2017. Ano, papasok na ba ito sa ibang korupsyon? Yun ang tanong. Tatanong po natin sa Bulaklak. Pero sa PIDS, ano po ang pagsusuri ninyo sa bigas? Sapagkat kayo po merong kalayaang magsuri talaga at makita kung anong larawan. So, meron tayong nabanggit kanina na shortage, no? Ang shortage, nasusukat yan batay sa isang pamantayan. So, nabanggit ni Ma'am Mercy yung 15-day buffer stock, etc., etc. Or maaring sabihin natin, dati nating naabot yung ganitong level ng production, i-match natin ulit kasi ganun pa rin naman ang populasyon. Kung hindi natin na-match, shortage yun. Pero sa pag-aaral namin, isang magandang tanda ng shortage ay yung nangyayari sa presyo. Kasi sa totoo lang, yung mga datos natin, hindi yan kumpleto eh. So, ang nangyayari, makikita mo ang epekto ng shortage pag tumataas yung presyo. Nabanggit din ni Ma'am Mercy yun kanina. At actually, yung pagtaas ng presyong yan ang mismo magsisilbing magpapaliit ng shortage because ito na nga yung supply and demand. Habang tumataas ang presyo, mabibigyan ng incentive ang mga farmer na magtanim at ang mga consumer naman ay magbabawas ng consumption nila. Even for such an essential item as rice. Kasi maraming din namang pwedeng ibang kainin. Merong mais, merong kamote, merong sa mga medyo may kaya, tinapay o pandesal. Okay? So, yan ay natural na cause and effect na nangyayari sa market. So, kung titingnan natin sa ang presyo ng bigas sa loob ng Pilipinas, over the years, pataas ng pataas. Meaning, year after year, nagkakaroon ng shortage, which is driving up the price. So, aabot siya sa bagong balanse, pero tuloy pa rin. Kasi patuloy yung kakulangan based on that pamantayan. Okay. Pero sa tingin mo ba, yung shortage na ito, dahil sabihin natin, kailangan ng mga Pilipinong kumain, di po ba? Patuloy na tataas yung presyo ng ating bigas. Oo, kasi patuloy na lumalaki yung populasyon, patuloy na lumalaki yung demand, pati yung mga tao, kahit kung paniniwalaan natin yung GDP, ay medyo nagkakaroon ng mas malaking kita, bumababa yung unemployment. So, bibili yan natural ng bigas. Ngayon, of course, bigyan natin ng due credit yung ating mga farmers na sila yung pinakamalaking source ng ating bigas. Subalit, hindi mo naman gagawin yan ng libre. Alam nyo naman yan, di ba? Gagawin mo lang yan kapag may insentibo, kapag may presyo. So it turns out na pag imamatch mo yung presyo na magbibigay ng incentive sa ating farmers na magtanim versus yung presyo na magbibigay ng incentive sa mga farmers abroad na sila ang magbenta sa atin, mas mababa ang presyo sa abroad. Yun ang katotohanan nun. So, mababa ang presyo sa abroad, so pwede tayong umasa sa imports. Yun na nga. So kung malaya sana yung merkado at may karapatan lalo na yung mga private sector, lalo yung mga may commercial motive, although sabihin natin gusto lang nilang kumita, actually yun na mismo ang susi kung paano papasok yung mas mababang presyo ng bigas. Sapagkat alam nilang mahal dito,
mura sa labas, ipapasok nila yon upang kumita sila. At the very fact na pinasok nila upang kumita sila, hindi nila alam, yun ang magpapabagsak ng presyo sa loob. Okay. Hindi pa kasama dito yung mga smuggler, ano? Actually, ganun din ang epekto. Whether smuggled o hindi, ganun din ang epekto in terms of supply and demand. Yun lang, hindi lang nakokolekta ng buwis yung mga smuggled. Oo. Yun lang ang diferensya. No? Pero hindi rin mababa yung presyo ng smuggled rice, right? Okay, kasi kaya mo lang naiipit presyo ng mas mataas kaysa sa world market kasi nga iniipit mo eh. Wala kang free competition. Because meron kang policy, so this is not because nagpipigil yung mga trader, it's because nagpipigil yung gobyerno. So dahil sa pagpipigil ng gobyerno, ang tawag natin sa policy na ito ay quantitative restriction, hindi makapasok yung murang bigas sa labas. So mahal pa rin kahit smuggled. Kahit smuggled. Oo. At masaya yung smuggler. Lalo siyang masaya. So in fact, kung smuggler ka, mas gusto mo, ikaw lang ang pwedeng magpasok ng bigas, lahat ng iba bawal para tiba-tiba ka, di ba? Nakabili ka na ng mura sa labas, nakabenta ka ng mahal dito. Ang pinakaayaw niya is free competition. Kasi pag maraming competition, edi bababa na yung sa local. Wala na siyang incentive. Bago tayo magtungo sa PhilRice, we'd like to acknowledge dumating si Michelle Lim Gankee. Siya po yung Vice President ng SL Agritech, the other side of rice production. Pero kayo po ba, Kaseni, sa inyong Bantay bigas, ano napupunan nyo? Ano po? Anong napupunan nyo sa takbo ng bigas ngayon? Ang problema po kasi yung mismong palay ng mga local harvest natin, hindi nabibili ng NFA yung kanilang mandato. At ang Hindi nabibili ng NFA? Hindi. Bakit po? 3% lang halos ang nabibili ng NFA na dapat sana ay 25% ba yung dapat na ninyo na mandato. At gayon din yun yung ang production ng local rice ay napupunta sa mga traders. Kaya yun yung malaking problema natin. Dahil ang NFA, kung ibigay ang pondo, ay tapos na ang anihan. Kaya nangungutang pa ang NFA sa bangko para ipambili ng bigas na pinagtutubuan yung utang na ito. Kaya ibig sabihin, kaya nababaon sa utang ang NFA na kung saan dapat sana ay ilaan yung pondo sa tamang panahon at tamang pagbili sa mga magsasaka. Kaya Okay. malaking So, nandun yung problema. Yung po bang pera ninyo talaga kailan dumarating? May pera, pakisabi ho, Aling Seri, kung saan namin pwedeng kunin yung stocks nyo at kami po ang naliligaw sa mga magsasaka. Doon po sa target namin, nakabili lang po kami simula ng January po, 225,000 bags lang ho. Gusto namin kunin na lahat kasi yun rin po ang inutos ni Presidente. Ang problema po, hindi sa amin pupuntang magsasaka, ang presyo po nila is mas mahigit pa sa presyo namin. Ang buying price namin po, nakapeg po sa 17. Tapos binibigyan po namin ng insentibo, pupunta ho sila sa traders kasi 18 pesos ho. Ngayon 20. 20 kada kilo. So kung ako man po yung magsasaka, kaya ito, dati ako nagbibenta sa NFA, sayang rin yung 2 piso, 3 pisong mahigit na presyo. Sa totoo lang ho, kung saan po yung mga lugar na yan, pupunta ho namin. Kasi po, talagang ang instruction po sa amin ng management at saka ni Presidente, bilhin nyo yung mga palay po. Aha. Kaya lang mas mataas doon sa mga komprador. Sa amin naman, maligaya kami kung mas mataas ang makukuha nila. Doon naman po sa pondo, may pera po kami. Kasi corporate funds, hindi naman po kami umaasa except yung sa subsidy na binibigay ng gobyerno. Gusto naming dagdagan ng government ang subsidy na binibigay sa amin. Pero yung pera po namin andyan kasi pag nakakabenta kami, andyan pa yung pera. Okay. Ano po ang ating masasabi rito? Tunying? Tama yung sinasabi ni ma'am na yung mga magsasaka hindi direkta makapagbinta ng palay sa NFA. Bakit? Dahil yung mga magsasaka ay walang kapital, walang subsidy ating gobyerno, mapilitan sila mangutang sa mga usury. At ang usury, siya din ang trader na siya magtakda ng presyo, magkano ang pagbibili. Okay. Minsan, yung trader, siya din ang Panginoong may lupa. Yan ang problema. Kaya nakita namin sa NFA, sinabi nila na may pera sila. Kahit may pera sila, pero kulang pa rin. At ito namang ating economic players ng NFA ay mga manager ng bangko sa Pilipinas.
Ibig sabihin, gusto nilang magpautang sa NFA para tumubo at mag-angkat ng bigas sa ibang bansa para kumita. Diyan umiikot ang problema. Okay. So yung komprador, kahit anong sabihin mo, nariyan pa rin. At sila nagdidikta ng presyo. Yung bang support services, nasuri ba ninyo yun, Dr. Briones? Melo, balikan ko lang ng konti yung issue ng presyo. Pwede nating, totoo naman na merong mga pautang, etc. Pero kung ihaharap mo lang yung mismong statistics, no? 17 pesos plus mga konting incentive. Sabihin na natin 17 pesos ang alok ng NFA. Okay, maaring maiba-iba sa iba't ibang lokasyon. Pero I think on average, it's about 18 to 19. 18 to 20. So, siyempre, sinong siraulong farmer ang magbebenta ng mas mura, di ba? So, punta siya doon sa trader kung saan mas pabor sa kanya yung presyo. So, ganun kasimple yun. Kahit sabihin natin na kontrabida siya, tapos ginagawa lang niya para sa sarili niyang kita. Actually, in this story, siya yung bayani kasi mas mataas yung presyo niya, sa NFA. Ngayon, in fairness sa NFA, hindi naman decision ng NFA management ang pag-set ng buying price. It's the NFA Council approved by the President. So, tama ba? Oo. Oo. So, hindi niya basta-basta pwedeng i-adjust yung presyo niya para i-match yung presyo ng mga trader. Alright. Sa PhilRice, ano ginagawa ninyo? Yung bang inyong kampanya laban sa wastage, nasugpo na? Actually, tuloy-tuloy po yung bilang R&D institution na nangangalaga o nangangasiwa sa produksyon ng bigas dito po sa atin sa Pilipinas. So, ang main goal or main job po ng PhilRice is to provide technologies na maaari pong gamitin ng ating mga magsasaka upang mas mapataas yung kanilang kita at ani mula sa bigas. So ngayon po, tungkol po doon sa consumption side na sinasabi ni Dr. Briones kanina, patuloy din naman po yung amin pong mga initiative o yung mga gawain po upang masugpo yung wastage or yung pagsasayang ng bigas. So meron po tayong national campaign ngayon na sinusuportahan po ng DA at ng iba-ibang sangay ng gobyerno tulad ng DSWD at ng DOH upang mas mapalakas po natin yung ating kampanya para maiwasan yung pag-aaksaya ng bigas po sa ating mga consumer. So, palagay po namin, malaking tulong po ito para po doon sa ating makamit yung ating rice self-sufficiency. Saan nandun yung pinaka-problema? Saan pinakamalala ang wastage? Ito ba doon sa pagbibilad ng palay sa lansangan? O ito ba doon sa paggigiig o sa paggagapas pa lamang? Ito po yung wastage na sinasabi nyo ay doon pa lang po sa production. Sa post-harvest po, meron po tayong 15% na loss sa ating pong post-harvest practices mula po sa paggiling hanggang sa ating pagbibilad ng bigas, pag-thresh, pagbibilad at doon po sa paggiling na. So 15% po ang nawawala sa production natin dahil po doon sa ating wrong post-harvest practices. Or is it because wala tayong fasilidad para sa post-harvest? Isa po 'yon. Hindi po masyado ang pagtanggap doon sa ating o availability ng ating post-harvest machines o facilities dahil po sa ngayon, alam naman natin na mataas po talaga ang presyo ng mga facilities na ito at yung ating mga ordinaryong magsasaka ay medyo hindi po ganun ka taas pa yung kanilang access doon sa mga facilities na ito. Nakikita ko pa rin kasi sa mga lalawigan yung pagbibilad sa lansangan Opo. Kahit may batas, di ba, na bawal na magbilad sa kalsada, hindi naman po natin mapigilan ng ganun yung ating mga magsasaka kasi yun lang po yung nakikita nilang paraan sa ngayon para po maka-access o makapagbilad ng makapagpatuyo ng kanilang mga palay. Myriam, if we are to talk in peso terms, no? You said 15% nung ani ang nawawala dahil sa wastage. Saan galing yung 15% na yon? Ano yung pinaka-daigdig noon at magkano ang halaga nito in peso terms? Kung ang ating pong magsasaka, lagay na lang natin po sa 100 kavans per hectare ang kanyang inaani. At kung 15% po nito ay mawawala, so that's 15 kavans times 50 and times another, how much is the cost for a kavan o a kilo of palay. So yun po yung nawawala sa atin, 15% din po ng kanyang kita.
Ito ba ay patuloy na nadaragdagan o nababawasan over the years? May mga pag-aaral po na nababawasan naman po yung wastage over the years kasi meron na nga po nadadagdagan na naman po yung ating mga technology, yung mga post-harvest facilities na makakatulong po doon sa ating mga magsasaka. Medyo mabagal lang po yung pagtanggap o yung access pero unti-unti naman po na nagagawa naman po ng paraan upang mabawasan ito. May variety na ba kayong na-introduce na hindi kasi mga ilangan ng tubig dahil ang problema ni Tunying, irigasyon? Marami po tayong varieties na available sa ating mga magsasaka na kung ma-access lang po sana nila ay makakatulong po dun sa ating mga problema sa climate, kung tagtuyot o may baha man. Marami pong mga varieties na pagpipilian yung ating magsasaka. Nandyan yung mga early maturing varieties, yung ating mga tubigan varieties na kahit po ma-subject siya sa mga iba-ibang stresses sa bukid ay makakasurvive pa din po siya. Yeah, I recall, meron akong palay na para sa Maguindanao. I remember giving it to then Chairman Hashim Salamat ng MILF. When I paid him a visit, sabi niya, Melo, ito ang kailangan namin. Yes. Dahil kailangan naming magtanim para mabuhay. No? Kaya lang, yung palaya na pinagtamnan nila, binomba naman ni ERAP. But that's another story. Yeah. Okay, pero I just recall, yung sinasabi ni Hashim Salamat, may he rest in peace. Ito ang kailangan namin. Makapagtanim kami ng angkop sa aming lupain. Opo. Kaya Meron pa kayong mga ginagawang ganun ngayon, ha? marami po. At ini-encourage nga po natin sana yung ating mga magsasaka na subukan yung mga varieties na nire-recommend po doon sa iba-ibang klaseng ecosystem. Anong guarantee naman na yung varieties ninyo hindi mauwi doon sa nyug na ginamit noon? Na mula sa coco fed, nauwi sa talungan yung dating nyugan dahil hindi na pakinabangan yung sinasabing mga varieties. Nagkaroon kayo ng field testings? Yes, marami pong field testing. Bago po ito lumabas sa ating, for commercial use, dumaan po ito sa napakaraming field testing. Ang development nga po ng variety ay 5 to 10 years kung titignan natin. So kasama na po dito yung mga field demonstrations, even yung mga participatory varietal selection involving our farmers themselves bago po natin ito ipalabas sa merkado. Katunying, nasubukan nyo na ba? Bilib ba kayo sa ginagawa nila o ano ba? Duda kayo? Ang sinasabi nila ay bahagi sa sustainable agriculture. Na itong sinasabi natin mga traditional seeds na hanggang ngayon ay nasa kamay ng ere, no? Na kung saan sila ang nag-improvise ng ating mga binhi pero matakaw sa mga pataba at pestisidyo. Subalit, yung sinasabi ng PhilRice, mayroon silang pag-aral at itong masipag, yung tinatawag na organic farming. Ibig sabihin, organikong pangunguma na hindi kailangan yung mga petrochemicals. Ayun ang dagdag na problema ng mga magsasaka. Kaya wala silang kapital, napilitang mangutang sa usurero, yung usurero naman ang nagsasamantala sa mga magsasaka. Yun ang problema. Okay. Michelle, mula sa SL Agritech, what have you to offer? Ano nang pinakahuli dahil you're into this business as well? Anong pinakahuli? Si Michelle ang representative ng kanyang tatay na dapat kasama natin ngayon. Yes, please. So SL Agritech is still offering yung mga hybrid rice seeds. Ito yung talagang high-yielding tropical variety of hybrid rice seeds, which yung yield proven naman lalo na sa Region 3 and Nueva Ecija na talagang umaabot ng 200 kabans per hectare. So yan ang advocacy namin talaga na sana mga farmers magtanim ng hybrid rice seeds. Ang variety kasi namin SL8. So, pag nakikita nyo, yung Region 3, particularly Nueva Ecija, mataas ang national average nila. At dahil, actually kahit konti lang sila, I mean yung number of hectares versus yung Philippine average, tumaas ang average ng buong Pilipinas. So what more, pag mas marami pang nagtanim nito, mas tataas pa yung national average natin. Yeah. Ano pong impluensya noong high-yielding variety sa inyong pagsusuri, Dr. Briones? Okay, totoo po yun na tumaas yung cost, no? Nung nag-adapt itong mga high-yielding varieties. Kasi
Una-una, upang nga tumaas yung yield, hindi naman magkakaroon ng output na walang input. So, upang ma-realize mo yung higher output, naglagay ka ng higher input. So, ito yung chemicals, ito yung fertilizer basically, ito yung water. Yung pesticide is to prevent it from being lost to pests. So, in fact, in many studies, although because of high cost, may mga farmers na nahirapan to be able to borrow the money. By and large, malaki yung pakinabang na naidulot ng mga green revolution and succeeding modern technologies to the extent na voluntarily farmers have adopted modern varieties, about 95-99%. Yun lang mga very limited areas na hindi talaga suitable itong mga modern varieties, mga some upland areas or water scarce areas. Nandun pa rin makikita yung mga traditional rice, mga heirloom rice, or mga places, lalo na mga IP dominated areas na ini-insist or karapatan nila yun, yung kanilang traditional varieties. Okay. We'd like to open the floor to our colleagues from the media for your questions, no? Yung cardinal rule lang natin is please identify yourself and go ahead with the question. Nang sa ganon ay matugunan ng ating mga panauhing naririto. Kung susuriin natin ang produksyon ng bigas over the years, are we on the uptrend or downtrend? Ako yata ang tinatanong mo. Certainly, uptrend, no? I think record harvest were in 2014 ba? No, sorry. Basta one of the previous, 2013. So, ngayon, nakaranas tayo ng mga El Nino. So, hindi ko pa alam kung ano ang most recent estimates. Pero probably we're also looking at, hopefully, a record harvest this year naman after recovering from El Nino. Okay. Yung NFA, you have facilities nationwide, no? Apo. Saan kayo pinakamataas na nakapamimili ng palay? Sa ngayon po, itong taon na to sa Region 6. Sa Region 6 po ang malakas namin mamili. To Sa which Iloilo- factors would you attribute this? May interplay po dito kasi yung supply na nandoon. So kung maraming supply na pumasok sa Region 6, high production area sila eh. So Aha. babagsak ko yung presyo sa farm gate. So nakakapamili kami. Ano bang mas masaya? Mataas yung presyo sa farm gate o mababa? Dahilan sa you have to balance yung welfare nung magsasaka at nung consumer. So, anong interplay nito? Ano po ang tingin ninyo, Dr. Briones? Siyempre, para sa mga farmer, matutuwa sila sa mataas na presyo ng palay. Kaya lang, pag giniling mo na yan at tinumbas mo na yan doon sa retail, lahat naman tayo kailangan kumita, di ba? Even si retailer, even si just like the farmer. So, patong until umabot sa 36, 38, 40 pesos ngayon sa retail level. Sa mga Yung consumer. bigas ng NFA, magkano? Yung benta po namin dyan sa 25% brokens, 25 namin binibigay sa retailer. Sila po yung conduits namin. 27 po nila binibenta sa consumer. Yung pong kalidad nito, baka naman kalahati nito, bato. Ay, hindi naman po kami magbibenta ng hindi pasado. Kasi po, ang NFA ang in Biro charge lang. sa food safety. Opo. Sabihin po niyo sa audience. Biro lang. Ha? Hindi masarap. Hindi naman po. Hindi. Ano yung karanasan ninyo, Seni? Sige nga po. Ano nga po, yun nga po yung sinasabi ng kalimitan ng mga, yung mga may hirap na wala na nga kaming maiulam, tapos hindi pa masarap. Mabaho, may amoy ho talaga yung NFA. Tapos, durog ho yung bigas. Tapos pag isinaing mo, minsan matigas, minsan naman malambot, yung ganun yung ng So, hindi mo bigas. mapipredict Kaya pala hindi kung anong klase. Kaya mahirap po talagang kainin kung Okay. talagang hindi ho siya. Tsaka ngayon, ang nabibili na ho ay 37, hindi 27. Wala ho kaming makitang 27 ngayon. Pero Wala anong kasiguruhan natin, Madam Mercy, na yung NFA rice na may kalidad, hindi nare-recycle into commercial rice? Dahil meron kaming balita, pag maganda yung bigas ng NFA, parang naglalahong, parang bula at nako-convert into commercial rice.
Yung po yung, naalala po nyo, yung aming presyo po ay nakapeg rin kung magkano namin benta. Gaya nga ngayon, 25 yung presyo namin, sa consumers 27. Yung commercial po, yung presyo nila is naglalaro na po dun sa 40 sa well-milled. So napakalaki po ng disparity. Kaya ngayon, may mga middleman po na hindi naman po nating masasabi na nagsiservisyo talaga, pwede na talagang i-divert. So ano po yung mga ginagawa namin para hindi po maging yun ang trend talaga nila? Nagmo-monitor po kami sa palengke. May mga monitoring po kami. Meron po kami customer assistance unit. Pwede po magreklamo kung merong na-discovering ganon. Pero basically po, nagmo-monitor kami. Pati po ang DTI. Ay, mabuti Kasama po. po na po ang Department of Trade. Opo, mabuti po kung ganon. Dahil lang sa nung araw, may mga nawawala raw at kung saan nakakarating na bodega. Pero, Michelle, in your case, saan naroon yung mga kliyente ninyo na bumibili ng high-yielding varieties? Present kami actually sa lahat ng regions. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Pinakamalaki lang ang regions 2 and 3. 2 and 3. Okay. Pero last year nagsimula, malakas kami actually sa region 6. Okay. So, this could also be the reason. Baka may connect. Baka may connection. Okay. Pero, hindi ba masyadong demanding for fertilizers and pesticides yung varieties ninyo? Based sa computation namin, inbred versus hybrid sa cost, sabi natin may dagdag na overall na to, hindi lang basta sa buong from sabi natin land prep hanggang sa pag-harvest, lahat ng expense. Nagbilang kami, mga additional mga 10,000 pesos. Sa lahat-lahat na yan. Na, kasi yung seeds mas mahal, di ba? Yung fertilizer, mas dagdag. But it's, sabi natin, 25% more sa existing cost. Pero yung 10,000 pesos kasi na yan, yung average income ng farmer sa inbred, yung kinompute din namin before, sinasabi kasi net of expense nasa 25,000-30,000 ang kita. Dito sa hybrid rice, ang kinikita kasi lalo sa Nueva Ecija, nung nagtatanong na kami doon at kinocompute namin and validated, 100,000 pesos per hectare. Kasi sabi namin, yung 10,000 na dagdag na yon, pero yung income mo naman nadagdagan ng 70,000. In the end, mas malaki pa rin ang kita. Kailangan mo lang talaga siguro yung pandagdag ng puhunan. So that's why kinakausap din namin yung DA kung makakatulong sa paano mag-subsidy or partial subsidy or kung anumang financing program. Okay. Have you noticed anything or meron ba kayo nakita na ideal situation sa mga bansa sa Asia? Dahil ang sabi kasi nila hindi tayo makapaglalabas ng ganung kalaking ani dahil wala tayong deltas. Wala tayong Mekong River na maaasahan. No? So, definitely mataas yung cost of production. Do we have a template for that? How to address yung kakulangan ng patubig? Well, malaking bahagi ng cost is actually yung high cost ng labor sa Pilipinas compared sa ibang bansa. So I think programa ng gobyerno, kasama na yata ang PhilRice sa pagsusuri nila, na mag-introduce ng mechanization, more mechanization. Particularly, essentially sa harvest and threshing, yung adoption ng combine harvester. Kaya lang sa totoo lang, no, may malalim na social issue. Sa maraming lugar, ang tawag dito ay halimaw. Kasi maraming mga manggagawa, hindi na makapaggapas, o yung dati nalang ini-expect na trabaho, come harvest season, wala na kasi naani na yung bigas, naani na yung palay by this machine. So yun yung isang malaking cost na pwedeng cost factor. The other, of course, yung sinabi nyo is patubig. Ngayon, of course, yung mismong cost ng patubig, pag nandyan na yung sistema, is just a small part nung cost of production ng bigas. The problem is, mahirap i-roll out itong ganitong sistema, especially sa land area ng Pilipinas. Talagang yung unang-una, kulang na yung water sources. Tapos yung terrain natin, wala tayong yung ganong malawak na patag na lupa. Meron tayong konting kapatagan sa Nueva Ecija, sa Cagayan Valley, Iloilo. And that's where you find our rice growing areas. Beyond that, pag titignan mo yung ating terrain, bulubundukin masyado.
So actually, ibang mga tanim ang pwede dyan. Hindi kailangan i-insist ang palay pag marami tayong ibang mga produkto na very competitive din naman sa world market. Even today, yung nyog, yung saging at iba't ibang prutas and so on, yan ang pwede nating ipanglaban sa pandaigdigang merkado. Okay, pero yung bang mga alituntunin, yung bang programa ng gobyerno, nakatutugon ba doon sa pangangailangan? Dahil baka mamaya, iba yung naiisip ng mga mambabatas, iba yung pinatutupad doon nasa ehekutibo. Ano po ang inyong pagsusuri? Ikaw ang nagsuri nito eh. Yung food insecurity and the price of rice self-sufficiency. Okay. Ang inargue ko po dyan sa paper na yan is kung ipopursue natin ang self-sufficiency, dapat by lowering the cost of production ng rice. So yung nabanggit, hybrid rice is part of the solution sa palagay ko. Sa ibang mga lugar, maaari, especially sa mga upland areas, hindi siguro yung pagtanim ng mga variety na matakaw sa tubig, kundi yung mga traditional variety na actually pwede mong i-market as organic or heirloom na actually mas malaki yung kita, mas malaki yung presyo niya. Mas mataas ang presyo niya. So, sa iba't ibang paraan, all over the country, kailangan maipababa natin yung cost of production. Ang problema kasi, in many of our programs, ang target is higher production. Hindi yung cost of production. Kasi medyo mahirap kolektahin yung data na yan eh. Pero kung matarget natin ang lower cost of production, maaring makaiwas tayo sa pag-angkat ng bigas to some extent in a way na hindi na-penalize ang ating mga mamimili. Okay. Yes, we have questions from the floor. Please come up. Please identify yourself and the entity you come from. I'm Sharon Francisco from TV5. My question is for Ma'am sa NFA po. Ma'am, you know naman the situation in Marawi and yung nangyari last night. So, Ma'am, may supply ba tayo enough to give to sa Marawi just in case? Opo, kagabi pa po, kakontak na namin yung director po at saka yung mga tao namin sa Marawi branch. Kasi sa buong Pilipinas, meron po kaming branch. So, meron po silang sufficient na stocks. In fact, meron pa ngang deliveries, pang supplement galing sa Cagayan de Oro. So, hindi lang makauwi yung driver kasi naiwan nga yung truck doon. 2 trucks po, nagdala mga 900 bags na nag-augment sa stocks nila. Meron po tayong sufficient stocks sa Marawi. In fact, ang sabi namin, kung kinakailangan ng DSWD ng supply, tawagan na ng NFA. Ganun po nangyayari. Pag meron pong mga kalamidad or mga ganitong mga pangyayari, kami na po ang kumukusang tumawag sa DSWD at saka sa mga LGUs. Pero nakaano po sila ngayon? Naka-lockdown ang advice nga ako, stay home. Kanina sa radyo, narinig ko, stay home, everybody stay put. Kasi mag-clearing operations daw ang army. Pero ma'am, kung naka-lockdown, makakarating ba on time yung mga sinasabi Ay, hindi niyo po, meron po kami sa bodega namin. May mga bodega kami doon. We have enough stocks to satisfy, aside from yung mga reinforcement namin. Kasi by land lang naman po yan eh. So kayang-kayang isupply ng Iligan, Cagayan de Oro, pwede po namin gawin. Yun po, continuous po yun. So ngayon po, sa loob ng bodega, meron kaming stocks. Ma'am, hindi ba ito makaka-affect? Kasi sabi natin, di ba, 7 to 8 days na lang yung stocks natin. Opo. So, hindi ba malaki ang epekto nito dun sa 7 to 8 days na stock? Alin po, ang sinasabi ko po, yung i-translate natin yung buffer stock, reserve stocks po yan, buffer stock, yung isang araw na sinasabi namin na 32,720 or 654,400 kada araw, ay kaya niyang ipakain sa lahat ng Pilipino. Kung meron tayong 104 million, kaya po natin i-satisfy ang country na 8 days. Alam naman po natin, hindi lang NFA ang may hawak ng bigas. Meron po tayo sa commercial, meron pa po tayo sa households. Tsaka meron po yung mga MAV, dumarating pa po yung minimum access volumes na importation. So po. Ma'am, last na lang po sa akin, sorry. Opo. Kung, di ba, hinihintay pa natin yung approval from the NFA Council. So, may magkakaroon pa yan ng bidding, tapos dadating pa dito. Yun sa paghihintay natin, baka abutin ng a month, di ba? Just in case magkaroon ng mga emergency situations, like, for example, terrorist attacks or calamities, kaya pa ba yun lahat? Kaya po natin. Yun yung sinasabi namin, andyan po kami, kaya natin. So, meron po kaming mga reserve stocks
para masatisfy yung mga ganyang sitwasyon. Ngayon, pagdating naman po sa importation, may authority naman po. Ang sinasabi lang natin, pinaghahandaan namin kung paano natin iangkat yan. So yun po yung, yung sinasabi niyong time, paghahandaan yan ng bidder, proseso po para masiguro natin na darating yung stocks. So yun po yung mga pinaghahandaan natin. So ma'am, ngayon walang kailangan ipag-alala doon sa food supply sa Marawi or miski sa Mindanao kasi buong Mindanao yung na-martial Wala law. po. Hanggang ngayon, naghawak. Kontrolado po namin na sitwasyon sa NFA. Pag humingi po ang LGU, mabibigyan namin sila. Kasi first priority nga ang role ng NFA is buffer stock to meet calamities and emergencies. Makakatulong po kasi inalaw na tayo na mag-import po. Plus, dagdagan ko po sa supply, yung minimum access volume, another round of minimum access volume, pinaghahandaan na rin po yon. Yun yung sinasabi nating papasok, ang private sector ang mag-aangkat niyan. Kung private sector ang pinag-uusapan, di ba ho mas mabilis sila? Kasi wala naman silang mga bidding processes, diretso sila sa supplier. Ganun po. Wala na sila yung mga tinatawag na bidding process. Opo. Thank you. Thank you. Siguro, this is not classified, pero I have to ask you this. Yung bang inyong bodega secured? Dahil in times of, crisis, chances are, ang tatargetin ng mga armado yung bodega. Ang ginagawa po namin dyan, meron naman po tayong protocol. Gaya ngayon po, nakalock talaga. Nakapadlock, may mga security. Nag-augment po ang mga security agencies namin. Tumatawag po kami ng additional reinforcement. Tsaka yung gate nakapadlock. So, yun po yung ginagawa SOP. namin, SOP. Ngayon, pag may nangangailangan ng, gaya ng nangyari po dati sa Mindanao, kailangan alerted talagang LGU. Kasi sila dapat ho ang magbigay. Ang government po, custodian lang po yan ng bigas. Hindi po kami yung namamahala sa mga release para sa mga biktima. Of course. So, dapat po alerted ang LGU at saka ang DSWD. Meaning to say, dapat meron rin silang mga reserve ng bigas na kinukuha nila. Pwede nilang isource sa amin. So, yun po. Okay. Pero yung presyo nito, pareho din. Meron, consumer price po. Dahilan sa... Namura naman po yun eh. Kaya, Kaya lang, reklamo nga ni Cassini, baka hindi makain eh. hindi po. Yung pong sinasabi ni Kaseni na amoy, pwede pong hugasan yung bigas dahil nga sa sako. Dahil po, naalala ninyo, ang importation namin last year, inangkat yan. Hindi naman kami nagko-compete with the private sector kasi sa private sector, kung mura yung bigas, sa kanila pupunta yung mga consumers na parehas na kalidad bale sa NFA, kukunin nila yung bigas ng commercial. Yung amin po, bibili sila. Meron po kaming policy na tinatawag, di ba ho, kung ini-store mo yan ng matagal, talagang ganyan ang mangyayari sa palay kasi hindi naman pa siya permanente na gano'n ang state ng bigas eh. Alam po natin yan sa bahay. Kung mga 6 months, medyo hindi na ho kasing ganda yung quality. Lalo pa kung nakasako at imported. Opo. So ngayon, yun yung binibenta namin, nire-release namin. Opo. Ano po yung policy ng gobyerno ngayon tungkol sa importation? You made mention of the fact that we will use the 250,000 metric tons provided for doon sa 500,000 na nagamit na natin yung kalahati. Magkakaroon pa ba ng dagdag na imports? Wala pa hong napag-usapan na gano'n. Ang pinaghahandaan lang ng NFA, ang sinasabi namin sa NFA Council, kung ano po yung requirement namin para masustain yung 30 and 15 days. So, nasa sa konseho na po at saka kay Presidente kung padadagdagan nila yung volume. Opo. Yung po bang mga nagsusupply, nagbibid yan, right? Opo. May bidding. Yung pong transportation costs, paano? Is it also factored in? Opo. Dahil doon daw kasi kuminsan nagkakaproblema sa pagta-transport. Sa presyo po, kung nagbibidding po tayo sa government, ito pong nakaraan pong mga importations, G2G. sa G2G po, sa government to government. So, ang hinihingi po namin sa kanila, yung presyo na i-offer nila, yung bigas po, pati na po yung pag-deliver hanggang bodega namin. Sila po namimili ng kung sino yung magiging tawag nating cargo handler. Galing sa barko, may stiba, may arastre, may tracking, hanggang bodega po delivered na. Sila na po mag-aasikaso na ganyan. Okay. Tanong pa po, mula sa mga kapatid natin sa media. Yes.
Sa Marawi po, right now, meron po tayong mga 32,000 bags. Tapos tuloy-tuloy pa pong dumarating, 32,000 bags. Okay, 32,000 bags. Kung mga ilangan yung LGU, kukuha, Oo. ano Doon yun? na ho. Pwede mo nang Bibili pumirma. sila. Pag meron po silang memorandum of agreement sa amin, na kung meron ganitong mga situation, pwede ho silang kumuha. Dumating na ho ba yung pagkakataon na nasuba kayo ng LGU? Hindi nagbayad? Ano bang ibig sabihin ng nasuba? Kumuha ng supply, hindi nagbayad. Hindi pa ho nagbabayad. Ayun, nadidelay. Hindi pa ho nagbabayad kasi iba ho yung hindi na ayaw na magbayad. Hindi ho namin pwedeng pangunahan na ayaw nila magbayad. Pero meron rin po. Sinisingil namin, sinisingil. Nahihiya lang magbayad on time, ano? Kasi ho, mga bago yung mga administration. Pag natalo yung previous LGU, syempre aaralin nila kung tama ba to, nakarating ba ito, ba't hindi nabayaran. So, yun po yun. Pero may record kami ng mga receivables po sa kanila. Gaano ho kalaki kung po pwede? Wala ho akong dalang data. Hindi bale, okay Pero lang. Sige. ito po, na-relay naman po sa kanila ng mga locals namin. Pwede ho bang magbayad kayo? Marami na pong LGU bumibili ng cash. Okay. So, mas maganda ho nga kung cash kasi kampante kami na immediately mababayaran. Very good. Very nice. Sa PhilRice, ano ang prospects ng, sabihin natin, rice production? How do you look at it with all the changes in our climate, no? And with all the unpredictables? Anong ginagawa ng PhilRice? We are now looking not just on cultivation po. So pag sinabing hindi lang sa cultivation, hindi lang siya dun sa production side. So we also consider the agri-biosystems, yung buong sistema po sa ating palayan. So tinitignan natin yung meron kaming 4Cs, hindi lang siya sa cultivation. So kailangan po meron ding alam ang ating mga magsasaka sa commerce. And then, of course, we have to improve their competitiveness and tinitingnan din natin yung consumption side. So, pag sinabi po natin na buo yun, meron po tayo ngayon, gumagawa po tayo ngayon ng isang business innovation system kung saan ating pong i-improve yung productivity ng ating mga magsasaka, hindi lamang po sa bigas, kundi po sa rice-based environment. So pag sinabi po nating rice-based environment, hindi lamang po yung produksyon ng palay yung ating palalakasin. Kailangan po palakasin. Tignan din natin yung ibang component ng ating rice environment kung saan maaari po nating i-improve yung kanilang production ng mga iba-ibang commodity, iba-ibang crops, iba-ibang mga even yung sa animals po. So, nakikita natin yung iba-ibang side ng production, hindi lamang po sa cultivation, gayon din po tinuturuan natin sila na mag-engage into agri-business enterprises. Very good. Tunying at Dr. Briones, yung pag-aari ng lupa is a factor in production. Kung ako ba yung may lupa, mataas ba yung ani ko? O kung ako ba kasama lang, ano ba? Katunayan po ang usapin sa bigas mula sa palay sa magsasakayan. Pero pagdating sa pagbinta, wala nang kontrol ang magsasaka sa bigas, nasa traders na. Pero kung tutuusin natin, paano natin resolbahin itong food crisis o rice crisis? Ang pangunahing problema dyan, lupa. Kaya paulit-ulit naming sinabi na siyam sa sampung magsasaka ay walang lupa. Paano natin maresolba itong usapin sa pagkain, yung usapin sa produksyon ng ating agriculture at pagkatapos, merong target na 1 million hectares na tataniman ng oil palm, lalo na sa Mindanao. Lalong magugutom tayo dyan. Kaya tama itong ginagawa ngayon sa Kongreso na meron silang panukalang batas si Speaker Alvarez at saka si Congressman Amante na magkaroon ng moratorium sa land conversion. Dahil pag hindi ito mangyayari, ubos ang lahat nating tinataniman ng palay at mais para sa pang-export na pananim. Okay. Kayo po, sa PIDS, yung land ownership, is it a factor in production? Sa pag-aaral po namin, actually, hindi kami makahanap ng ebidensya na yung mere fact of land ownership ay nakakatulong o nakakabawas ng productivity. Ang problema, kung ano ang mga resources nung nagmamayari ng lupa. So halimbawa, dati, ang mayari ng lupa, mayroon siyang
cash for working capital to finance mga production inputs, di may ma-apply niya yung mga technology na nasasabi, yung hybrid rice, etc. Ngayon, halimbawa, ginayat yung lupa dahil meron tayong land reform, tapos na i-transfer dun sa magsasaka na kulang ng kapital, kulang ng puhunan. So, naturally, hindi niya kayang ma-match yung dati na production system. So, medyo mag-deteriorate, okay? And sad to say, sa totoo lang, some of them na pipilitang maprenda yung lupa at ibenta or isangla doon sa pwedeng merong may kaya na mag-cultivate ng lupang yon. Contrary to our law, pero nangyayari. Okay, masakit ito. Pero, okay, katulad nyo, Michelle, yung SL Agritech, ilang bansa na yung napagbentahan nyo nung inyong hybrid at ano ang feedback? Actually, nag-export kami matagal na sa Vietnam. Sabi nga, di ba nag-import tayo rin from Vietnam, pero matagal na kami nag-export na hybrid rice. So Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Cambodia. So, nag-start na rin, pinag-aaralan na rin even Africa, actually, Nigeria. Maganda ang yield nila. Kaya actually every year bumibili sila. Sabi ko lalong-lalo na yung Vietnam. Siguro 5 years at least consistent bumibili sila. And yung dito naman sa Pilipinas, ang sinasabi kasi namin based sa computation, sana makatanim ng hybrid rice at least 800,000 hectares. Diba? Sabi natin round of 1 million hectares. Yan yung computation namin na sana pag nag 1 million hectares to, rice sufficient na tayo. Yung extra 1 to 2 million metric tons additional doon sa 1 million hectares na aangat doon sa national average. Yan yung wish namin actually. Okay, doable naman siguro. We have more questions from our colleagues from the media. Meron pa po ba? All right, let's look forward. Ano po inaasahan ninyo sa Duterte administration kung bigas ang pag-uusapan? Sana po matupad yung kanyang hangarin na magkaroon tayo ng food self-sufficiency. Kasi yun ho yung sabi niyang target goal na makamit natin. At yung libreng pamamahagi ng lupa na kanya ding sinabi. Kasi yun doon maaring magawa ng paraan na paunlarin yung ating agrikultura. Kaya kailangan may dagdag na subsidyo din doon sa libreng pamamahagi ng lupa para talagang mapaunlad ng mga magsasaka yung lupain at makapag-produce talaga ng mga pagkain. Hindi lang ho sa production, kundi pati na sa marketing kung paano din yung para kumita din yung mga magsasaka para pagsimulan talaga ng ating national industrialization. Yun ho talaga yung land reform at saka national industrialization magkatuwang. Opo. Katunying, wala na raw gusto magsaka sa mga anak ng magsasaka. Gusto mag-call center. Yun ang pinalabas na baluktot na datos ng ating gobyerno. Bakit? Ang aming mga lulo, ang aming mga magulang ay dating kasama. Hanggang ngayon, kasama pa rin. Yung mga anak namin, anong lupang bubungkalin? Yung tatay nila, mula sa magsasaka, naging manggagawang bukid. Kaya yun ang pinalabas dahil gusto nilang takpan na ang ating bansa ay isang agrikultural na umuunlad. Pero ang umuunlad, 1% lang sa 104 million Pilipinos, ang 90% ay nanatiling lugmok sa kahirapan. May inaasahan kayo sa Duterte administration? Ganun pa rin sa kanyang pangako, sabi niya. Hindi ko makalimutan February 13, 2015. Naintindihan ko ang kalagayan ng magsasaka, failure ang land reform sa Pilipinas, yung huwad na carp. Pangalawa, Sabi niya yun, 2015. sinabi niya, February 13, 2016 na kampanya. 16, kampanya. Kampanya pala. Okay. Pangalawa na sinabi, walang mapaalis na magsasaka kung walang relocation. Okay. Pagkatapos, libreng irigasyon. Pangatlo, yung usapin sa Coco Levy. Pero hanggang ngayon, puro palang salita, puro pangako. Yun ang sinisingil namin at inasahan namin tutuparin niya. Pero ano po probinsya ninyo, Katunying? Kababayan kami sa Davao. Sa Davao. Opo. Kami kasi sa Bicol, may kasabihan. Pag ikaw na pangakuan, magsaya ka na. Dahil pinangakuan ka. Pag nagkatotoo, bonus na.
Maganda yon. Kami sa Mindanao, pinapangakuhan, land of promise ang Mindanao. Pero saan ngayon ang pangako? Yan. Yun. Kaya hindi namin yun kalimutan hanggang sa aming kamatayan, aming palatandaan yung mga pangako. Panghahawakan nyo. Okay. Kumbaga, okay. Sa SL Agritech, what is there, what lies in the near future? What plans have you? Ang plano ng SL Agritech, tuloy-tuloy pa rin kasi yung may new varieties din kami, hindi lang naman basta itong variety, ito na yun. Improvements in terms of the characteristic of the palay, yung mga nating for BLB, for wet season, di ba yung mga iba, pag wet season, tinatamaan ng bacterial leaf blight. So, tuloy-tuloy, kasi we have our own rice research center, hybrid rice research center. Kaya ito yung very proud kami na this is a Filipino company na talagang at yung pinaka-scientist namin from scratch, from research, 'di ba? Yun yung nating pinaka-asset namin na kaya namin mag-develop. And so on top of the new varieties, hindi pa rin kasi kami tapos sa pagpapakilala ng hybrid rice sa mga farmers. Marami pa rin talagang hindi nakakilala o nakakasubok. Depende kung sa factors, depende nga sa budget or depende sa kung umabot na kami doon sa barangay na yun. Pero every year kasi tumataas naman yung mga nape-penetrate naming areas. And kaya hindi pa rin, kasi malayo pa kami doon sa tina-target na 800,000. Kaya kinakausap rin namin yung DA and how to cooperate with them or how we can support each other. Okay, very well. PhilRice, what is there in store for the Filipinos? Isa lamang po yung gusto nating ma-achieve sa ngayon para sa amin sa PhilRice. Ito po yung aming vision na Rice Secure Philippines. Ngayon po, paano natin gagawin yan? Kailangan po talaga na mapataas yung ani at kita habang pinapababa po natin yung ating cost of production. So, paano din naman po natin gagawin yun? Encourage po sana natin, sa pagtaas ng production, ini-encourage po natin yung paggamit ng hybrid rice at yung mga kaakibat na teknolohiya. Sa pagpapababa naman po ng production, in-encourage naman po natin o pinopromote. Cost of production? Cost of production po. Cost of production, ini-encourage natin, tulad ng nabanggit natin kanina, yung mechanization, para po mapababa yung ating labor cost kung saan nanggagaling yung mataas na cost ng production. At syempre, kailangan din po na maturuan natin yung ating mga magsasaka na maging businessmen themselves para po matuto sila kung paano i-market yung kanilang mga produkto nang sa gayon mabawasan na din po natin yung mga cost na kaakibat ng marketing. Very well. Sa NFA, whatever happened to the plan to privatize NFA? Yan. Yan. Meron pong mga nagsasabi na dapat i-privatize ang NFA pero hindi po pwedeng ibigay yung government function na magkaroon po ng buffer stocks. Ang private traders po, hindi po nila iangkat yan para lang i-store, para buffer. Gaya po ng bumbero, andyan po yung bumbero natin, kahit wala naman pong sunog, kailangan andyan po. Ganun rin po kami. Kailangan meron tayong sufficient stocks para magkaroon man ng bagyo, earthquake, ganitong mga sakuna, andyan po kami para tumulong. Yun po ang role namin. Food security po. Opo, umaasa po ba kayo na madadagdagan pa yung pondo ninyo? Sana po. Aha. Kasi nasa Kongreso po yung power of the purse at saka mabigyan po kami ng dagdag subsidy ng DBM. Kasi po handa naman po kami yung procurement, yun ang battle cry namin. Procure, procure, procure. So yun po, sana madagdagan. Okay. Hindi nyo na iniisip na ibalik yung iba pang produkto, yung commodities under NFA? Nasa sa pag-aaral pa rin po yan. Kung gaya ng dati, hawak namin yung iba't ibang commodities. Pero gaya po ng wheat flour, yun po yung ini-import dati ng gobyerno, yun po yung nagko-cross-subsidize sa palay, pero nasa private trader na po yun. Kung nasa private sector na po yung mga ganyan, ang patakaran naman po ng gobyerno, kung maayos na yung private sector, let the private sector do that. Pero pagdating po sa rice, which is our staple food, kinakailangan pong
bigyan natin protection yan. Yeah. I recall, nung kainitan ng balita na ipaprivatize yan, merong isang ambassador ng isang ASEAN country who told me a very undiplomatic statement. Sabi niya, Melo, your government earned when they sold Petron. If you have any influence sa gobyerno, pakisabihan mo lang, huwag ibibenta yung NFA. Because yung petroleum at yung grains, yung food, no? Sabi niya, yung rice, crown jewels ng gobyerno yan. So, pag binenta mo yan, kawawa yung karaniwan tao. So, we will see and titignan natin kung ano pa magaganap. Ano po ang pwedeng asahan sa bigas? Is it still a viable option for farmers? O magka-cash crops na lang ba? Sabi kasi nung isang magaling sa biotech, sabi niya, yung tubig is a factor. Kung magagamit yan sa mga pabrika, baka mas malaki kita. Ano po ang inyong pananaw? Okay, so there are like 4+ million hectares of area harvested in rice. So, ang sagot dyan sa tanong, depende. So, halimbawa, typical rice farmer kasi na Nueva Ecija, you can count on water whole year round. May access ka sa magagandang technology at extension programs ng LGU, ng PhilRice, ng private sector sources like SLR Agritech. Kung nakakaani ka ng 200 kavans, certainly, ipagpatuloy mo yan. Habang kumikita ka, maganda. So, pero hindi yan yung buong 4 million hectares, right? So, yung mga marginal areas na sahod ulan, no? Yung mga kulang irrigated areas nga pero kulang yung serbisyo ng tubig. So some of these areas depende sa feasibility study kailangan pag-aralan, may mga communal system na pwedeng ayusin at pwede kang patubigan. Yung iba siguro talagang wala ng tubig kahit taniman natin dekada bago bumalik yung watershed. So ano ang pwedeng option para diyan? So again, no, kailangan nating tingnan yung buong agricultural sector. Sang-ayon ako na medyo nakulangan ng pansin ang agricultural sector, kaya ang growth rate niya pinaka kulelat. No? In the years na 6-7% ang growth natin, nag-average lang siya ng 1-1.4%. Ngayon, humabol siya but only because nag-recover siya from El Nino. No? Siya yung isa sa mga tumulak sa growth natin nitong first quarter. Compared dun sa mga previous quarters. So, we need more emphasis on agriculture at maganda yung sinasabi ng PhilRice na rice-based. So, ang tinututukan natin, hindi yung rice, kundi yung rice farmer. Yung rice farmer, maraming tinatanim yan eh. Yung iba nagro-rotate, yung iba nagra-rice corn, yung iba nagra-rice tobacco, lalo na sa Ilocos. May mga panahon sa taon, let's say rainy season, walang ibang pwedeng itanim, kundi rice kasi bahain yung lugar nila. Yung mga ganun ba? So, magkaroon tayo ng mas malawakang pananaw kung paano suportahan yung rice farmer. Medyo siguro yung mga traditional ways na very commodity-based, etc. Very, lagyan natin ng maraming pera sa irrigation. Medyo i-review natin ngayon at magtuon tayo ng pansin, ano ba talaga ang mga buhay na problema ng mga farmer? Yun ang tugunan natin. Very well. Naalala ko, ang hindi lang daw kasi sakop ng national irrigation, kung tubig ang pag-uusapan, yung bulutong tubig Narinig ko sa mga magsasaka yun. But anyway, tingnan natin kung ano pa magaganap. Hope springs eternal. At ang sabi nila, unless they tax hope, we can continue to hope. Okay? I'd like to thank our guests who took time out to be with us. It's a pleasure to have somebody from NFA who knows the job of NFA. Rose from the ranks, Assistant General Manager, Mercy Yacapin, si Dr. Roehlano Briones ng PIDS, si Myriam Layaoen ng PhilRice, si Tunying at si Zenaida, kasama natin, at si Michelle ng SL Agritech. Ito po si Melo, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikiisa sa ating Wednesday Roundtable at Lido. Maraming salamat po. Magandang araw.